raw pagtakbo, may basbas ng Diyos. Ang kanya kayang pagsagot sa kumakalam na sikmura. Kailangan din ng divine intervention? Bangus ang isa sa paboritong isda ng evangelist at ngayon tumatakbo sa pagkapangulo na si Brother Eddie Villanueva. Hindi raw ito basta-bastang bangus recipe, ang baked stuffed bangus. Masarap ito, Jessica. Hindi mo makakalimutan to. Makalimutan ko pangalan ko. Paborito niya raw ang bangus. Well, na-inlove talaga ako sa bangus hanggang ngayon. Yung aking inang at tatang ng buhay pa, laging iyan ang napakain sa amin sa palaisdaan. Laking palaisdaan pala itong si Brother Eddie. Sige po, gawin na ho natin. Ano unang gagawin natin, Brother Eddie? Ito ay lalagyan mo na ng tinatawag na olive oil. Alam mo, sa bundok wala nang olive oil. Oo nga. Baka pwede kahit ano na humantika, no? Oo. Para hindi dumikit yung bangus. Ano ho ilalagay natin? Halo-halo ito eh. Wala, kamatis muna. Then, Sibuyas. alam ko, mukhang eksperto ka sa pagluluto eh. Ako, amateur lang ako eh. Sanay lang ako sa pambahay eh. Oo. Medyo mahilig din po ako magluto. Okay, ito na. Nalagay na natin lahat ng rekado. Ngayon ay Babalutin na natin. na. Lagay na po natin sa oven. Okay. Tapos gawa na ho tayo ng sausawan. Masarap yun. Sunod kaming naghanda ng sausawan. Itong sibuyas at saka bawang, saka soy sauce, konting kalamansi. May malalim na kahulugan pala ang bangus para kay Brother Eddie. Nakita ko yung katangian ng bangus. Talagang meron silang conquering spirit. Malakas ang fighting spirit nila. Hindi sila nagpapatangay sa agos. Hindi katulad ng ibang isda, no? Pero ang dami nyo hong tumatakbo, Brother Eddie. Parang masyadong crowded yung fish pond, ika nga. Dito ngayon na iba ang Bangon Pilipinas. Para kaming bangus. Kapag bumuhos ng malakas na agos, maraming isda, nagtatabihan na, no? Pero yung bangus, lumalaban. Makalipas ang 20 minuto, ang baked bangus ni Brother Eddie pwede nang sentensyahan. Ayan na. Ang pagkain, lalo raw sumasarap kung ang kasalo, mga mahal sa buhay. Ito na ho yung naluto nating bangus. At aside from Brother Eddie, kasama natin si Mrs. Dory Villanueva, ang kanilang anak na si Joni, at ang kanilang apo na si Doreen. Kumakain na din ba ito ng bangus? Ayan. Kaya buksan natin. Ayan. Wow! Sa itsura pa lang, masarap na. Ang sarap. Ang lasa ng bangus, malinamnam. Tapos nadagdagan pa ng gulay. Habang kasalo ko ang pamilya ni Brother Eddie, nalaman ko rin ang kanilang saloobin hinggil sa muling pagtakbo ng kanilang padre de pamilya. Well, sa pasimula talagang kami lahat sa pamilya kontra. Dahil ano pa ba naman ang hihilingin namin sa Panginoon, binigyan kami ng isang ministry, napakalaki, napakalawak. Pero alam mo, si Brother Eddie, pag nakilala mo to, talagang gano'n na lang yung pagmamalasakit niya sa mga tao. Sabi ko nga sa kanya, Dad, I think your family needs you more than the country needs you. Pero knowing him, sabi nga namin, wala pa kami sa mundo. Yung heart na niya is for the people Kaya sa muli raw pagharap sa hapagkainan ng buong pamilya Villanueva, respeto at suporta na ang inihain nila para kay Brother Eddie. Saan ho nanggagaling yung sidhi ng damdamin nyo para tumakbo at magmahal sa bansang ito? Tayong mga tao, meron tayong innate goodness from God Pag nakita mo ang injustices, nakita mo ang mga tao naghihirap, hindi naman dapat maghirap. This is a kind of dysfunctional system na hindi naman dapat mangyari. Sabi nga ni Nelson Mandela, poverty is man-made and therefore man has the right and the obligation to correct it. Sipag at tiyaga. Ito nga ba ang mga secret ingredient sa winning recipe ni Senator Manny Villar ngayong Pasko at pati na sa eleksyon 2010? Tikman natin. Sa
Sa pagluluto, hindi lang daw mga rikadong gulay at pampalasa ang mahalaga. Dapat din daw sangkapan ito ng sipag at sahugan ng tiyaga. Ang resulta, espesyal na embutido ala Manny Villar. Kaninong recipe ho itong gagawin natin, Senator? Well, ginagaya ko sa nanay ko. Hinaluan ko lang ng konti. Bakit ho itong gusto nyong lutuin ngayon? Ito kasi sa mahirap, special to eh. Nung medyo mahirap pa ho kayo, Senator, ano ho Noche Buena nyo? Corned beef. Corned beef. Kaya lang corned beef namin, marami sabaw talaga. Saka patatas. Pero masarap. Bukod sa sangkatutak na sangkap, ang sikreto raw ng masarap na embutido nasa tamang paghahalo-halo ng mga rikado. Kinakamay! Pag naghahalo ho kayo ng embutido, sino naiisip nyo? Alam mo, para sumarap yan, maganda yung nafe-feel mo rin eh. Senator, huwag nyo isipin yung mga karibal nyo sa politika habang hinahalo nyo. Ay, pagka ganun, baka dumiin yung halo. Oo nga, no? Napakagaling nga pala nitong embutido. Depende sa estado mo sa buhay, no? Pag walang-wala, yung basic lang. Basic Pag lang. medyo meron ka, pwede mong dagdagan ng kung ano-ano. No? Expert talaga si Senator Villar, oh. Makikita mo naman yan sa halo, eh. Alam mo yung talagang sanay sa hindi. Sa kusina, ang una mo raw kalaban, init o apoy. Pero hindi raw madaling mapaso si Senator Villar. Sanay na sanay ako sa init. Sa init ng politika Mas pati. saan. Alam mo, parang kitinan mo lang ang problema, parang embutido rin, hinahalo-halo. Kaya ho ba, hindi kayo naging confrontational despite the very strong attacks? Pagka yung problema, ganyan, nakikipag-away ka, wala kang magagawa sa buhay. Kasi mauubos yung oras mong kaaway eh. Samantalang kung wala kang kaaway, ang dami mo nagagawa. Matapos paghaluin ang mga sangkap, sunod na ihuhulma at babalutin ang embutido. Yan. Kasi importante yan, yung ganyan, dahil sa, para bilog. Kasi gusto nila embutido, bilog. Mahirap yung embutido mo kung kudrado. Okay, so after 30 minutes, luto na yung ating embutido. Patitikman ko na yung embutido ala Manny Villar. Lasa mo yung karne pero lasa rin yung mga pampaspice up, yung mga pickles, yung pasas. Habang kumakain, naging mas dibdiban ang aming kwentuhan. Kinamusta ko ang kanyang pagtakbo. Itong bansang ito napaka-problemado. Para tayo minsan pinagsukluban ng langit at lupa sa dami ng mga man-made at natural disasters. And yet people like you, gusto niya maging presidente. Bakit? Pag marami ka nang dinaan ng mga problema, nasasanay ka na dyan. And then, naghahanap ka na ng mga panibagong challenges. Ikaw ba may-ari ng parlor mo? Opo. O ikaw, idol ko. Parang nag-aagawan ho yata kayo ni Senator Noynoy Aquino sa padamihan ba ng mga artista o pabigatan ng mga artista? Ito naman mga nag-endorso sa akin na ito, ay mga tao na matagal ko nang kasama, matagal na kami may relasyon na bilang kaibigan, na kahit pa paano, natutuwa naman ako na sumusuporta sila sa akin. Hindi ko naman parang isang contest na padamihan lang ng mga artistang kasama. Ang isa pang laging ibinabato sa kanya, ang kanyang pera o yaman. Hindi naman pangulo yung nanay ko, hindi naman artista ang mga pamilya ko. Kaya, kung ikaw naman artista, hindi mo na kailangan gumastos. Sikat ka na eh. Kaya, mas malaki ang aking trabaho sa kanila. Kaya ako naman, walang choice doon. It's parang yun ang paraan para mapantay ko lang, ma-level ang playing field. Meron pang ipinagtapat sa akin si Senator Villar. Hindi naman kami maluhong pamilya. Simple ang aming pamumuhay. At sinasabi ko pa misa-misa pag may luho, sinasabi ko, pabayaan mo naman ako makatikim na luho. Ngayon pa lang naman ako makakatikim. Talaga ho, kuripot kayo kahit ang dami niyo raw pera? Kasi pag nasanay ka na buong buhay mo na wala kang pera, pagka meron kang gagastusin na mahal, hindi ka na masaya eh. Ang buhay niya, para raw pagluluto ng embutido. Mahabang proseso ang pinagdaanan. Pero kapag tama ang pagkakaluto, tsak na mapapangiti ka sa sarap.